1 taon mula ngayon, nakatayo ako sa pinakatuktok ng Archer Group habang suot ang pinakamahal na terno sa Paris. Pinapanood ko ang lalaking sumira sa buhay ko, si Terrace Palmer, habang kinakaladkad siya palabas ng security matapos kong bawiin ang lahat ng ninakaw niya. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, tanging pagsisisi na lang. Numiti ako at dahan-dahang uminom ng wine. Sabi ko sa'yo, Terrace, ang mga archer hindi basta-basta natatalo. Huwag kang umarte na parang Birhen Ellery buntis ka sa isang draper. Wala kang karapatang tumanggi sa desisyon ko. Ang boses ni Papa ay parang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng aming sala. Mariing ibinagsak ni Papa ang mga papeles sa lamesang gawa sa mahogany dahilan upang magtalbugan ang mga kristal na baso sa paligid. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang haton ng kamatayan para sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko sa dulo ng aking mga daliri. Tumingin ako kay Papa, umaasang makakita ng kahit katiting na awa, pero tanging galit at pandidiri ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ang lalaking dati ay tinatawag akong my princess. Ngayon ay parang tinitingnan ng isang maruming basahan. Papa, please! Makinig kayo! Hindi totoo ang balitang yan. I'm not pregnant. Baka na lang ito ni Tita Corazon. Bulong ko ang boses ko ay halos hindi lumabas dahil sa bara sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero ang tanging nagawa ko ay ang mapaurong habang yakap ang sarili ko. Enough of your lies, Ellery! Singit ni Tita Corazon habang dahan-dahang humahakbang palapit hawak ang kanyang rosaryo na tila ba siya ay isang santa. The laboratory results don't lie. Ipinahiya mo ang pamilya Archer. Isang malaking hiya ito sa harap ng simbahan, sa harap ng mga kaibigan namin. Utang na loob, tanggapin mo na ang parusa mo. Lumingon ako sa gilid sa anino sa dulo ng silid. Doon nakatayo si Taurus, ang draper namin sa loob ng 3 taon. Ang lalaking halos hindi ko kinakausap, ngunit na yon ay siyang itinalaga ng tadhana o ng mga kaaway ko na maging asawa ko. Nakasuot pa rin siya ng kanyang uniforme malinis pero halatang luma. Walang emosyon ang kanyang muka. He just stood there tall and imposing, like a predator watching its prey fall into a trap. Taurus, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sigaw ko sa kanya umaasang may kaunting konsensya pa siyang natitira. Dahan-dahang lumapit si Taurus. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng aking huling sandali ng kalayaan. Huminto siya sa harap ko. Naamoy ko ang kanyang pabango, isang halong amoy ng ulan at panganib. Ano ang sasabihin ko, ma'am? Sabi niya, ang boses ay malalim at malamig, walang bakas ng paggalang. Na hindi mo ako pinilit pumasok sa kwarto mo noong gabing lasing ka. That would be a lie, wouldn't it? Nanigas ang buong mundo ko. I felt the air leave my lungs. Traitor! Siya ang huling taong inaasahan kong magsasaksak sa akin sa likod. Ang kanyang mga salita ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa aking danggal. I wanted to slap him, but my arms felt like lead. Ang tanging nagawa ko ay ang mapaluhan ng hindi naglalabas ng tunog. The betrayal was so sharp it didn't even make me scream. It just broke me into 1,000 pieces inside. Ngayon pirumahan mo na yan. Utos ni Papa. Ngayon din ikakasal kayo sa West. No celebrations, no guests, just a quiet marriage to cover up your filth. Pagkatapos nito, aalis kayo sa mansyong ito. You are no longer an archer until you prove you've learned your lesson. Papa, no. Please, huwag niyo akong itapon ng ganito. Pirumahan mo? O kalimutan mong may ama ka pa? Ang boses ni Papa ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Tumingin ako sa paligid. Ang mansyong ito na naging kanlungan ko, ang mga gamit na nagpapaalala sa yumaong ina ko, lahat ng iyon ay tila naglalaho. Ang pressure ng oras ay tila isang malaking pader na gumuguho sa ibabaw ko.
Sa labas nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa aking pagbagsak. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Tita Corazon. Alam kong nanalo siya. Alam kong ito ang plano niya mula pa noong una upang makuha ang aking mana. At si Teros, ang lalaking ito na pinagkatiwalaan kong magmaneho sa akin pauwi gabi-gabi, siya ang naging mitsa ng aking pagkasira. Diyos ko, bakit? Bakit ang pamilyang dapat ay nagtatanggol sa akin ang siya pang nagtutulak sa akin sa bangin? Bakit ang katotohanan ay walang puwang sa bahay na ito? Nanginginig ang aking kamay habang dinampot ko ang ballpen. My vision was blurred by tears. Every fiber of my being was screaming, "No!" But I felt trapped. If I don't sign this, I lose everything. If I sign this, I lose my soul to a man who clearly hates me. I looked at Taurus one last time. He leaned in closer, his lips brushing against my ear as he whispered something only I could hear. "Don't cry, my princess. This is just the beginning of our long and miserable life together." Sa gitna ng galit at udyok ng matinding sakit, mariin kong isinulat ang pangalan ko sa papel. Pinirmahan ko ang aking sariling sentensya. Sa bawat guhit ng tinta, nararamdaman ko ang pagkawala ng aking dating sarili. Pagkatapos ng huling kurit ng pirma, binitawan ko ang ballpen. I didn't wait for them to speak. Kinuha ko ang aking maliit na bag, tumayo ng tuwid kahit parang bibigay na ang aking mga tuhod, at naglakad palabas ng pinto patungo sa malakas na ulan. "Ellery, saan ka pupunta?" sigaw ni Papa. Hindi ako lumingon. Tinakbo ko ang madilim na kalsada ng aming subdivision, hinahayaan ng ulan na humalo sa aking mga luha. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasampal sa aking mukha. Pinapaalala sa akin ang aking bagong katotohanan. I was no longer the heiress. I was now the wife of a man who betrayed me. Huminto ako sa ilalim ng isang posting ilaw, basang-basa at kinakapos ng hininga. Inilabas ko ang aking cellphone at dinyalang numero ng kaisa-isang tao na alam kong makakatulong sa akin ng abogado ng aking namayapang ina. "Attorney, it's Ellery. They forced me. I signed it." Humikbi ako. "But please, prepare the documents. I want to make sure they won't get a single centavo from my mother's estate. Kahit anong mangyari, lalaban ako." Ibinaba ko ang telepo mo at napasandal sa poste. Ngunit bago ko pa man maayos ang aking sarili, isang itim na sasakyan ang huminto sa halap ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Tayoros, hawak ang isang itim na payong. Lumapit siya sa akin, ang kanyang anino ay tila lumalamon sa aking kaliit-liitang pag-asa. "Sumakay ka na, asawa ko." Sabi niya mariin na pagkakadiin sa huling salita. "May pupuntahan tayo." "I hate you, Taurus. I hate you. I hate you!" Paulit-ulit kong sinabi, ang boses ko ay basag na basag. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang braso ko nang mahigpit at sapilitan akong isinakay sa loob. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, alam kong wala na akong babalikan. Isang malaking pagkakamali ang aking ginawa, isang bombang naghihintay na sumabog. Dahil ang hindi ko alam ang pirma ko sa papel na yon, ang siyang magbubukas ng isang lihim na mas matindi pa sa pagtatraidor ni Papa, isang lihim na nakatago sa ilalim ng mga peklat sa likod ni Taurus Palmer. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabaybay namin ang mga kalsadang hindi ko kailanman inakalang lalakaran ng aking mga paa. Wala na ang malalapad na kalsada ng Forbes Park. Wala na ang mga naglalakihang puno na nagbibigay ng lilim sa aming mansyon. Ang tanging nakikita ko ngayon sa labas ng bintana ay ang mga nagsisiksikang barong-barong ang usok mula sa mga nag-iihaw sa tabi ng daan at ang makukulay ngunit maingay na mga jeepney. Huminto ang sasakyan sa isang makitid na iskinita sa dulo ng isang barangay. Amoy basura at luma ang hangin na pumasok sa bintana ng buksan ito ni Taurus. "Bakit tayo narito?" Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig pa rin mula sa pag-iyak. "Where is the hotel my father said?" "Walang hotel, Ellery.
Puto niya sa akin habang pinapatay ang makina. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng gabi sa labas. This is not your world anymore. This is mine. Welcome to the real world, my wife. Bumaba siya at padabog na binuksan ang pinto sa gilid ko. Wala ako nagawa, kundi ang lumabas. Ang aking mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa putikan. Napahawak ako sa aking ilong dahil sa tapang ng amoy ng kanal sa paligid. Dito tayo titira. Halos hindi ko mailabas ang salita habang nakatingin sa isang maliit at lumang paupahan na gawa sa pinagtagpi-tagping semento at kahoy. Ayaw mo? Akala ko ba matapang ka? Pangutya ni Taurus habang kinukuha ang kaisa-isang maleta ko. Habang naglalakad kami papasok sa pasilyo, naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. Ang mga kapitbahay na nakatambay sa tapat ng sari-sari store ay tumigil sa kanilang pag-uusap. Isang matandang babae na may hawak na pamaypay ang tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Yan ba yung napangasawa ni Taurus? Bulong ng isa sapat na para marinig ko. Mukhang manika na naligaw sa basurahan. Tumingin ka ang puti ng balat, parang hindi marunong humawak ng sandok. Narinig ko itinakwilya ng mayamang ama. Sagot naman ng isa pang lalaking nakahubad baro habang umiinom ng kape. Kawawang bata, mula mansyon na padpad sa butas ng daga. Ang bawat salita nila ay tila mga sampal sa aking mukha. Ang hiya na nararamdaman ko ay mas masakit pa kaysa sa lamig ng ulan kanina. Gusto kong tumakbo pabalik sa sasakyan. Gusto kong sumigaw na hindi ako kabilang dito. Pero wala akong mapupuntahan. I'm a prisoner of my own name and this man's revenge. Pagpasok namin sa loob ng kanyang silid, mas lalo akong nanlumo. Ang buong kwarto ay marahil kasya lang sa walk-in closet ko sa mansyon. May isang maliit na kama, isang lumang electric fan na maingay ang pag-ikot, at isang mesa na puno ng mga gamit na hindi ko maintindihan. Huwag kang hahawak ng kahit ano rito, Ellery. Bili ni Taurus habang ibinababa ang maleta ko. Huwag mong subukang tumakas dahil kahit saan ka pumunta, mahahanap kita. You are an archer and you owe me a life. Anong ibig mong sabihin, Taurus? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. Anong atraso ng pamilya ko sa'yo para gawin mo ito sa akin? Is it money? Magkano ang gusto mo para pakawalan mo ako? Tumawa siya ng mahina, isang tawang, walang bahid ng saya kundi puno ng pait. Money. Do you think everything can be bought with your father's dirty money? Stay here, huwag kang nalabas. May kailangan nang akong asikasuhin. Lumabas siya at narinig ko ang paglak ng pinto mula sa labas. Iniwan niya akong mag-isa sa dilim at dumi ng kwartong iyon. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang foam nito ay matigas at may amoy ng amag. Hindi ko na napigilang humikbi. Paano nangyari ito? Bakit ako ang kailangang magbayad sa mga kasalanang hindi ko naman alam? Upang malibang ang sarili at pigilin ang takot, dahan-dahan akong tumayo. Tiningnan ko ang paligid. Napansin ko ang isang maliit na kabinet sa tabi ng kama. Sabi ni Taurus, huwag akong hahawak. Pero ang kuryosidad ko ay mas matimbang kaysa sa takot ko sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang unang drawer. Puno ito ng mga resibo at ilang lumang bariya. Ngunit nang buksan ko ang pangalawang drawer, tumigil ang mundo ko. Sa loob nito ay may isang lumang litrato. Ito ay ang family portrait namin nung nakaraang taon ako, si Papa at si Tita Corazon. Ngunit ang litrato ay punong-puno ng mga gasgas. Ang mukha ni Papa ay binura ng itim na tinta at ang buong pamilya namin ay may malaking krus na kulay pula, tila ba duguang marka ng kamatayan. Sa likod ng litra, tumay nakasulat na mga salita sa Tagalog na tila isinulat gamit ang matinding galit, isang buhay para sa maraming buhay. Ang dugo ng mga archer ay dapat dumanak sa dagat. Nabitawan ko ang litrato. Ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Hindi lang ito basta paghihiganta dahil sa trabaho. May mas malalim at mas madilim na dahilan kung bakit narito si Taurus.
Biglang bumukas ang pinto. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang hawak-hawak pa rin ang dulo ng litrato. Pumasok si Tayorus, basang-basa ng ulan at agad na dumapo ang kanyang paningin sa drawer na bukas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang malalaking kamay ay sumara ng mahigpit. "I told you not to touch anything!" Sabi niya, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Ano ito, Taorus?" Tanong ko habang nanginginig na itinaas ang litrato. "Anong gagawin mo sa pamilya ko? Anong kinalaman ng dagat sa galit mo?" Hindi siya sumagot. Sa halip, hinablot niya ang litrato mula sa kamay ko at marahas akong isinandal sa pader. Nararamdaman ko ang lamig ng kanyang basang damit sa aking balat. "Gusto mo malaman ng totoo, Ellery?" Bulong niya, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa akin. "Ang tatay mo, ang kagalang-galang na si Manuel Archer, siya ay isang mamamatay tao. At ikaw ang magsisilbing pain para lumabas ang kanyang tunay na anyo." Bago pa ako makasagot, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. "Taorus, buksan mo ito! May mga pulis sa labas! Hinahanap ang babaeng dinala mo!" Sigaw ni Aling Nena mula sa labas. Namilog ang aking mga mata. Ang mga pulis, iniligtas ba ako ni Papa O? Ito na ang simula ng mas malaking gulo. Tumingin sa akin si Teros. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "It looks like our honeymoon is going to be more exciting than I thought." Ang bawat katok sa pinto ay tila martilyong humahampas sa aking dibdib. Tumingin ako kay Taurus, umaasang makakita ng takot, pero nanatiling bato ang kanyang mukha. Mabilis niyang itinago ang duguang litrato sa kanyang bulsa at hinila ako palapit sa kanya. Ang kanyang bisig ay parang rehas na bakal na pumalibot sa aking baywang. "Ayusin mo ang mukha mo, Ellery." Bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit sa aking pisingi. "Kapag gumawa ka ng eksena, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay babagsak ang tatay mo sa kulungan. Isang salita mo lang at sisirain ko ang lahat." Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang 2 pulis kasama ang isang barangay tanod. Tumingin sila sa aming dalawa, isang magarang babae na basang-basa at isang lalaking mukhang galing sa pakikipag-away. "May report kaming natanggap na may dinukot na babae sa kabilang subdivision," sabi ng isang pulis habang sinusuri ang bawat sulok ng maliit na kwarto. "Ikaw ba si Ellery Archer?" Naramdaman ko ang pagdiin ng kamay ni Taorus sa aking tagiliran. Isang babala, isang banta. Tumingin ako sa pulis, ang mga salita ng saklolo ay nasa dulo na ng aking dila. This is my chance. Pwede akong tumakbo, pwede akong humingi ng tulong. Pero naalala ko ang sinabi ni Papa, ang hiya na idinulot ko sa pamilya, ang peking buntis at ang galit sa mga mata ni Taorus. Kung sasama ako sa pulis, saan ako pupunta? Sa amang itinakwil ako. "Hindi po ako dinukot." Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Pinilit kong ngumiti kahit parang madudurog ang puso ko. I am his wife. Nag-away lang po kami kaya ako lumabas ng bahay kanina." Inilabas ni Taorus ang aming marriage contract mula sa kanyang bag at ipinakita sa mga pulis. "Pasensya na ho, officer. Masyado lang emosyonal ang asawa ko dahil sa lagay niya." Pagkaalis ng mga pulis, binitiwan ako ni Teres na parang isang maruming bagay. "Good girl." Mamatay mali siya niyang sabi. "Nayon, dahil hindi ka pa kumakain mula kanina, sumama ka sa akin. We're going to the market. Let's see if those soft hands of yours can handle the smell of poverty." Dinala niya ako sa palengke ng barangay. Ang putik ay tumatalsik sa aking binti sa bawat hakbang ko. Ang amoy ng lansa ng isda at nabubulok na gulay ay tila sumasakal sa akin. Pinagtitinginan kami ng mga tao, isang prinsesa sa gitna ng dumi. "Bilin mo lahat ng kailangan para sa hapunan," utos ni Taorus habang inaabutan ako ng 500 piso. "Gusto ko ng sinigang at siguraduhin mo masarap dahil kung hindi itatapon ko yang sa harap mo." Tumayo ako sa tapat ng tumpok ng mga isda. Hindi alam kung ano ang gagawin.
Hindi ako kailanman humawak ng hilaw na isda. Ang tanging alam ko ay ang pag-order sa mga restaurant o ang paghihintay sa mga yaya na ihanda ang pagkain sa mesa. Ang mga tindera ay nagbubulungan pinagtatawanan ng aking pagkataranta. Miss, bibilin mo ba o tititigan mo lang? Inis na tanong ng tindera. Nanginghinig ang aking kamay habang dinampot ang isang isda. Ang madulas at malansang pakiramdam nito ay nagpabaliktad ng aking sikmura. Naalala ko ang lahat ng hirap ko sa mansyon, ang panggigipit ni Tita Corazon ang gamot na ipinainom niya sa akin para magmukhang buntis ako. Ang pagod, ang gutom at ang stress ay biglang bumuhos sa aking katawan. Nagsimulang umikot ang paligid. Ang mga boses ng tao ay tila naging malabo at malayo. Ang init ng palengke ay naging labis para sa akin. Ellery? Narinig ko ang boses ni Taurus may bahid ng gulat. Bago pa ako makasagot, tuluyan ng nagdilim ang aking paningin. Bumigay ang aking mga tuhod at bumagsak ako sa gitna ng putikan ng palengke. Naramdaman ko ang isang pares ng malalakas na braso na sumalo sa akin bago pa tumama ang ulo ko sa semento. Sa gitna ng aking kawalan ng malay, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Bakit? Bakit? Ang taong gustong sumira sa akin ay siya ring sumasalo sa akin na yon. Nagising ako sa amoy ng alkohol. Nakahiga na ako sa matigas na kama sa kwarto ni Taurus. May basang bimpo sa aking noo. Tumingin ako sa gilid at nakita ko si Taurus na nakatalikod may kausap sa telepo o sa labas ng pintuan. Yes, boss. Everything is according to plan. Sabi niya ang boses ay seryoso at walang emosyon. The Archer Group stocks are dropping. I want another 10% by tomorrow. Don't let Manuel suspect anything. I want him to feel how it's like to have nothing before I finally end him. Nanlamig ako. This man, he's not just a driver. He's a monster who is systematically destroying my father's empire. Biglang pumasok si Teros. Pagkakita niyang gising na ako agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, bumalik ang kanyang malamig na tingin. Gising ka na pala? Sabi niya habang inilalagay ang isang plato ng mainit na kanin at tuyo sa mesa. Kumain ka, huwag kang mag-inarte na parang patay gutom. My mother died of hunger because of your father's greed. The least you can do is eat what the poor eats. Bakit, Taurus? Tanong ko pilit na bumabangon kahit nananakit ang aking ulo. Anong ginawa ni Papa sa pamilya mo? Why are you so full of hate? Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking panga. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Gusto mong malaman? 10 years ago, my father worked for your shipping line. Isang luma at sirang barko ang pinilit ni Manuel Archer na maglayag kahit may bagyo para lang hindi madelay ang kanyang kita. Lumubog ang barkong yon, Ellery. My father died. My mother lost her mind because of grief. At ang tatay mo, nagbayad lang siya ng maliit na insurance at pinalabas na accident ang lahat. Binitiwan niya ako ng marahas. Now eat. You need your strength because starting tomorrow, you will work for every centavo you spend. Walang reyna sa bahay na ito. Iniwan niya ako mag-isa. Habang sinusubukan kong lunukin ang tuyo na nasa harap ko, ang bawat butil ng kanin ay parang mga bato sa aking lalamunan. I am the daughter of a murderer, and I am married to the man who wants his blood. Ngunit, sa gitna ng aking pag-iyak, napansin ko ang cellphone ni Taurus na naiwan niya sa ibabaw ng cabinet. Isang mensahe ang pumasok na nagpasinghap sa akin. From unknown. The girl's mother didn't die of natural causes, Taurus. Manuel killed her too because she knew about the ship. And Ellery might be next. Nanigas ang aking buong pagkatao. Kung totoo ito, kung pinatay ni Papa ang sarili kong ina, sino na ang kakampi ko? At sino ba talaga si Teros Palmer, ang aking tagapagligtas o ang aking magiging katay?
tila gumuho ang langit sa aking ulo. Ang bawat salita sa screen ng cellphone ni Teros ay parang mga patalim na unti-unting humahati sa aking puso. My mother? Hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya ni Papa. Nanginginig ang aking buong katawan. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ko ay may kasamang pait. I looked at the small window of the room. Outside was the dark and cruel world of the barangay, but inside, I was trapped with a man who might be my only way to the truth or my final destination. Agad kong ibinaba ang cellphone nang marinig ko ang yabag ng kanyang mga paa. Mabilis akong bumalik sa pagkakahiga at nagkunwaring natutulog. Ngunit ang bilis ng tibok ng puso ko ay sapat na para marinig ng buong mundo. Bumukas ang pinto. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa gilid ng kama. Ang amoy ng ulan at sigarilyo ay humalo sa amoy ng lumang kwarto. Alam kong gising ka, Ellery, sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Huwag kang magkunwari. You're a terrible actress. Dahan-dahan akong bumangon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ko, kundi matinding galit at pagkalito. Sino nag-text sa'yo, Taurus? Direkta kong tanong. Anong alam mo tungkol kay Mama? Totoo ba? Totoo bang pinatay siya ni Papa? Natigilan si Taurus. Ang kanyang panga ay humigpit at ang kanyang mga mata ay saglit na nagpakita ng gulat bago ito muling naging malamig na parang yelo. Lumapit siya sa akin, ang kanyang anino ay bumalot sa aking kaliit-liitang pagkatao. You shouldn't have read that, bulong niya. May mga katotohanang mas mabuti pang manatiling nakatago dahil kapag nalaman mo, wala nang balikan. You will lose the only thing you have left, the memory of a good father. Wala na akong pakialam sa kanya. Sigaw ko, ang mga luha ay muling pumatak. He threw me away. He sold me to you. Sabihin mo sa akin, please, ano ang nangyari kay Mama? Hinawakan ni Taurus ang aking mga balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit, halos masakit, pero hindi ko iniinda. Ang barkong lumubog, hindi lang tatay ko ang nandoon. Ang nanay mo sinubukan niyang pigilan ang pag-alis ng barko dahil alam niyang hindi ito safe. She had the documents, Ellery. At ang tatay mo, mas pinili niya ang pera kaysa sa asawa niya. Napahagulgul ako. Ang sakit ay tila isang malaking alon na tumangay sa akin. Everything I knew was a lie. Ang marangyang buhay ko, ang mga mamahaling damit, ang pag-aaral ko sa abroad, lahat ng iyon ay galing sa dugo ng sarili kong ina at ng pamilya ni Taurus. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa aking sikmura. Napahawak ako sa aking tiyan at napangiwi. Hindi ito gutom. Hindi rin ito simpleng sakit. Ellery, anong mangyayari? Tanong ni Taurus, ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Ang tiyan ko, it hurts so much, bulong ko. This is not pregnancy, Taurus. I know my body. Simula nang dumating si Tita Corazon sa bahay, gabi-gabi niya akong binibigyan ng vitamins. Sabi niya para sa health ko. But after taking them, I always felt bloated, nauseous, parang laging may mali. Nanlaki ang mga mata ni Taurus. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang bag ko. Inilabas niya ang maliit na bote ng vitamins na palihim kong dinala mula sa mansyon. Binuksan niya ito at inamoy. This is not vitamins. Sabi niya, ang boses ay puno ng put. I know this scent. This is a herbal drug often used in the province to mimic the symptoms of pregnancy swelling, nausea, delayed cycles. Pinagmukha ka nilang buntis para magkaroon sila ng dahilan na itapon ka at ipakasal sa akin. Nanlumo ako. Ang sarili kong pamilya, ginawa akong biktima ng isang maruming laro. Tita Corazon orchestrated everything at si Papa, hinayaan niya lang na mangyari ito. They used me, Taurus, sabi ko habang nanginginig ang aking boses. And they used you too.
They knew you hated us, kaya alam nilang kapag ikinasal ako sa'yo, magiging impyerno ang buhay ko. They wanted me gone, so Corazon could have everything. Tumingin sa akin si Taurus. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang tingin. Nawala ang pot at napalitan nito ng isang bagay na mas mapanganib isang layunin. They think they're smart. Sabi ni Taurus ang kanyang boses ay tila isang babala. They think they can play with our lives like pieces on a chessboard, but they forgot one thing. Ano? Tanong ko. I am the king of this game now, sabi niya habang dahan-dahang hinahaplos ang aking buhok. Ellery, if you want justice for your mother, and if you want to take back what is yours, you have to stop being the victim. You have to be my partner. Partner? Magpanggap tayo, bulong niya. Hayaan nating isipin nila na kontrolado nila tayo. Hayaan nating isipin ni Corazon na nasisira ka na rito sa hirap. But behind their backs, we will strip them of everything, isa-isa, hanggang sa wala na matira sa kanila kundi ang kanilang mga kasalanan. Timingnan ko ang kanyang kamay na nakalahad sa harap ko. This man was my enemy an hour ago. He is the man who kidnapped my soul. Pero siya lang din ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Tutulungan mo ba akong malaman ang totoo tungkol kay Mama? Tanong ko. Pangako. Sabi niya ang kanyang mga mata ay tapat. Hinding-hindi ko titigilan si Manuel Archer hanggat hindi siya nagbabayad sa bawat buhay na kinuha niya. Inabot ko ang kanyang kamay. Sa gitna ng dilim at dumi ng kanyang kwarto, nabuo ang isang alyansang puno ng panganib. We are no longer husband and wife by law. We are allies in blood. Ngunit bago pa man kami makapagplano, isang malakas na katok ang muling bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mga kapitbahay. Hindi rin ito ang mga pulis. Taurus, buksan mo ito. Isang familiar na boses ng lalaki mula sa labas. Alam kong mendyan ang anak ko. Ibigay mo sa akin si Ellery o sisiguraduhin kong bukas na bukas ay abo na ang lugar na ito. Si Papa. Tumingin ako kay Taurus. Mabilis siyang kumuha ng isang baril mula sa ilalim ng kama at ikinasa ito. Stay behind me, Ellery, utos niya. Ang demonyo ay narito na para kunin ang kanyang pag-aari. But he's in my territory now. Ang bawat sipa ni Papa sa lumang pinto ay tila pagyanig ng isang malakas na lindol sa maliit na kwartong iyon. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring maglabasan. Naririnig ko ang bulungan nila sa labas, ang mga marites na tila nakahanap ng bagong libangan sa gitna ng gabi. Diyos ko, si Don Manuel Archer ba yan? Bakit siya narito sa lugar nating mga dukha? Tingnan mo, may mga bodyguard pa. Baka ipapatay na nila si Teros. Nanigas ako sa likod ni Teros habang nakatitig sa pinto. Ang aking mga daliri ay nakabaon sa kanyang basang t-shirt. Ramdam ko ang tigas ng kanyang likod, ang kanyang kalmado, ngunit nakakakilabot na presensya. Sa isang malakas na tadyak tuluyang bumigay ang trangka ng pinto. Iniluwan nito si Papa. Namumula ang muka sa galit ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang nabasa ng ulan at sa likod niya ay ang dalawang armadong lalaki. Bitawan mo ang anak ko, ikaw na hayop ka? Sigaw ni Papa habang iginagala ang paningin sa maruming kwarto. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding pandidiri. Ellery, halika rito. Huwag kang magpakababa sa lalaking ito. Hindi ako gumalaw. Mas lalo akong sumiksik sa likod ni Taurus. Huli na ang lahat, Don Manuel. Sabi ni Taurus, ang boses niya ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa labas. Asawa ko na siya. Inihulog mo siya sa akin, di ba? Ngayon, bakit mo siya binabawi? Is it because the stocks of Archer Group are falling faster than a sinking ship? Nanlaki ang mga mata ni Papa. Paano mo nalaman ang tungkol sa stocks? Sino ka ba talaga? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teros. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril, pero hindi niya ito binitiwan. Ako lang naman ang driver na pinagkatiwalaan niyo.
Ang driver na naging saksi sa lahat ng dumi nyo. Wala akong pakialam, sigaw ni Papa sabay baling sa akin. Ellery, sumama ka sa akin na yun din si Corazon? Nag-aalala siya sa'yo. Gagawa tayo ng paraan para mapawalang bisa ang kasal na ito. I will pay this trash any amount just to leave us alone. Sa puntong yon, naramdaman ko ang isang matinding pait sa aking lalamunan. Si Corazon nag-aalala ang babaeng nagpainom sa akin ng lason para magmukha akong buntis. Umarap ako kay Papa. Lumabas ako mula sa likuran ni Taurus at tumayo ng tuwid. Hindi ako sasama sa iyo, Papa. Natigilan si Papa. Ano, nabaliw ka na ba? Tingnan mo ang lugar na ito, Amoy. Imburnal dito. Mo ba gustong mabulok kasama ang isang hamak na driver? Mas gusto ko pang mabulok dito kaysa sa mansyong puno ng kasinungalingan. Sabi ko ang boses ko ay matatag kahit nang ininig ang aking kalooban. Alam ko na ang lahat, Papa. Ang tungkol kay Mama, ang tungkol sa barko, at ang tungkol sa peking buntis na pakana niyo ni Corazon. Bakas ang gulat sa mukha ni Papa. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanirang tawa. Naniwala ka naman sa lalaking ito. He is a manipulator, Ellery. He wants our money. He's using you to get to me. At hindi mo ba ako ginamit hamon ko? Ipinadala mo ako rito para takpan ang hiya ng pamilya, pero ang totoo, gusto mo lang akong ilayo dahil natatakot kang malaman ko ang totoo. Lalong naging agresibo si Papa. Sumena siya sa kanyang mga bodyguard. Kunin niyo siya, sa pilitan kung kailangan. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga lalaki, mabilis na itinaas ni Terrace ang kanyang baril at itinutok ito sa ulo ng unang bodyguard. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng kamatayan. Subukan niyo, hamon ni Terrace. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalabas ng barangay na ito ng humihinga. Isigaw ko lang sa mga tao rito na may mga mayamang nanggugulo, lalamunin kayo ng buong komunidad na ito. Sa labas, nagsimula ng mag-ingay ang mga kapitbahay. May mga humahawak na ng mga kahoy at bato. Sa lugar na ito, ang mga taga-subdivision ay kaaway. At si Tayoros, kahit kinatatakutan ay itinuturing nilang kabilang sa kanila. Tayoros, tama na! Bulong ko habang hinahawakan ang kanyang braso. Papa, umalis na kayo. Hindi ako sasama. Sabihin mo kay Corazon, maghanda siya. Dahil ang manika na itinapon niyo ay marunong ng lumaban. Mariing nagtagis ang mga bagang ni Papa. Tumingin siya sa akin na parang hindi niya ako kilala. Wala ka ng ama, Ellery. Kapag lumabas ako sa pintong ito, kakalimutan kong nagkaroon ako ng anak. Mamamatay kang kasama ng basurang ito. Matagal na akong namatay, Papa. Nung gabing pinirmahan ko ang papel na ibinigay mo. Sagot ko. Tumalikod si Papa at padabog na lumabas kasama ang kanyang mga tauhan. Narinig ko ang mabilis na pag-alis ng kanilang sasakyan, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang dumi na iniwan nila sa aking puso. Naiwan kaming dalawa ni Tayoros sa gitna ng wasak na pinto. Binitiwan niya ang baril at napasandal sa pader ang kanyang hininga ay mabigat. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. You could have gone back to your luxury. Pwede mo akong ipakulong. Dahil ang hustisya ay wala sa mansong yun, Taurus, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nasa sa atin ito. But tell me, why did you call my father a murderer earlier? May iba pa bang biktima maliban sa pamilya mo? Tumingin sa akin si Taurus. May isang luhang kumawala sa kanyang mata, isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa isang katulad niya. Hindi lang ang pamilya ko ang nandun sa barkong yon, Ellery. Bulong niya habang kinukuha ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na may locket. Nang buksan niya ito, nanigas ang buong pagkatao ko. Ang litrato sa loob ay hindi kay Taurus. Litrato ito ng isang sanggol. At sa likod nito ay may nakaukit na pangalan, Eleanor Archer Palmer. Sino ito? Tanong ko, ang boses ko ay halos mawala. Ang kapatid ko,
sabi ni Taoros. Ang kapatid ko na anak ng tatay mo sa ibang babae. My mother was his mistress, Ellery, at ang barkong pinalubog niya, nandun ang kapatid ko. He killed his own child to hide his secret. And he's doing the same to you now. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking balat. Hindi lang ako biktima. Hindi lang si Taoros ang kaaway. Kami ay magkapatid sa sakit. At ang aming ama ay isang demonyong walang pinipiling biktima. Bago pa man ako makapagsalita, isang itim na envelope ang biglang isiningit sa ilalim ng aming wasak na pinto. Walang pangalan, tanging isang pulang selyo lamang. Dahan-dahan itong pinulot ni Taoros. Nang buksan niya ito, isang pirasong papel lamang ang laman. Nakasulat doon, "The countdown begins, 24 hours before the Archer Group becomes mine. C. Corazon. Hindi lang si Papa ang kalaban namin. Mukhang ang reyna ng kadiliman ay nagsisimula na ring gumalaw para ubusin kaming lahat." Ang gabi ng Grand Charity Gala ng Archer Group ay punong-puno ng kislap. Ngunit para sa akin, ito ay tila isang marangyang burol para sa aking danggal. Pagkatapos ng gabi sa iskinita, dinala ako ni Taoros sa isang hotel. Binigyan niya ako ng isang itim na gown, simple pero napaka-elegante. "Bakit tayo narito, Taoros?" tanong ko habang inaayos niya ang kwintas sa aking leeg. "My father and Corazon will be there. Ipapahiya lang nila tayo." "Hindi, Ellery." Bulong niya, ang kanya mga mata ay may kakaibang kinang. "Tonight, the world will see who is truly powerful. Huwag kang aalis sa tabi ko." Pagpasok namin sa Manila Hotel Ballroom, tumigil ang lahat. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang buntis na itinapon at ang driver na pumatol sa amo ay narito sa pinaka-prestihiyosong event ng taon. Nakita ko si Papa at Corazon sa gitna ng entablado, nakikipag-usap sa mga investor. Pagkakita sa amin, mabilis na lumapit si Corazon, isang mapanuyang ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. "How brave of you to show up, Ellery," sabi ni Corazon sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. "At isinama mo pa ang asawa mong driver? Guards, pakilabas ang mga taong hindi kabilain dito. This is for elites, not for losers." "Wait, Corazon?" Pigil ni Papa, ang kanyang mukha ay puno ng put. "Hayaan mo silang panuurin ang katapusan nila. Tonight, I will announce the new partner of Archer Group na magliligtas sa atin sa bangkarote." Tumayo si Papa sa podium. "Ladies and gentlemen, despite the personal scandals that my daughter has brought to this family, the Archer Group remains strong. Today, I am proud to announce that Palmer Holdings has officially bought 51% of our shares. We are safe. May I call on the CEO of Palmer Holdings to join me on stage?" Nagpalakpakan ang lahat. Lumingon si Papa sa entrance, naghihintay sa isang matandang bilyonaryo o isang foreign investor. Ngunit walang dumating. Sa halip, naramdaman ko ang pagbitaw ni Taoros sa aking kamay. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa entablado. "Taoros, anong ginagawa mo?" Bulong ko kinakabahan para sa kanya. "Oy driver, bumalik ka rito, huwag kang magkalat!" Sigaw ni Corazon. Ngunit hindi tumigil si Taoros. Umakyat siya sa entablado at tumayo sa tapat ng microphone. Inayos niya ang kanyang tuxedo, isang custom-made na suit na ngayon ko lang napagtanto na nagkakahalaga ng milyon. Ang kanyang tindig ay hindi na draper. Ang kanyang aura ay tila isang hari na bumalik para bawiin ang kanyang kaharian. "Good evening." Simula ni Taoros, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "I am Taoros Palmer, CEO of Palmer Holdings." Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabini. Maging ang tunog ng pagbagsak ng karayom ay marahil maririnig. Nanigas si Papa. Nabitawan ni Corazon ang kanyang wine glass na gumuho sa sahig parang ang kanyang buong mundo. Hindi maaari," utal ni Papa. "Ikaw ang driver ko, paano?"
3 taon, Manuel. Putol ni Teros ang kanyang boses ay puno ng pait. 3 taon akong nagtiis na pagbuksan ka ng pinto, makinig sa mga insulto mo at paglingkuran ng pamilyang pumatay sa kapatid ko. I bought your company piece by piece habang abala kayo sa pagpapabagsak sa sarili nyo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng galit, mayon ay may halong lungkot at tagumpay. And I married your daughter, not just for revenge but to make sure that the only Archer left with dignity is under my protection. Hinarap niya muli ang audience. As the new owner of Archer Group, my first act is to remove Manuel Archer and Corazon Archer from all executive positions, effective immediately. You are both banned from your own offices. You monster! Sigaw ni Corazon, susugurin niya, sana si Taurus, pero hinarang siya ng mga security, ang mismong mga security na binabayaran na ngayon ni Taurus. Bumaba si Taurus sa entablado at lumapit sa akin. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya tila natatakot sa bagong hari ng corporate world. Ngunit hindi ko kinuha ang kamay niya. Ang puso ko ay tila pinipiga. Niloko mo ako, Taurus. Bulong ko, ang mga luha ko ay nagsimulang pumatak. You used me. Ginamit mo ang kasal natin para makuha ang kumpanya. You're no different from my father. Ellery, listen to me. No! Huwag mo akong hawakan. Sigaw ko dahilan upang lumingon ang lahat. Sabi mo, partner tayo. Sabi mo, kailangan natin ang isa't isa. Pero ang totoo, kailangan mo lang ako para sa legal na pagpasok sa pamilya namin. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Tumalikod ako at tumakbo palabas ng ballroom. Hindi ko na pinansin ang ulan sa labas. Hindi ko na pinansin ang mga paparazzi na kumuktuhan ng litrato ko. Sumakay ako sa isang taxi. Ang aking mamahaling gown ay basang-basa at madumi. Pagdating ko sa aming lumang mansyon na hindi na sa amin, pumasok ako sa kwarto ni Mama. Doon sa ilalim ng kanyang kama, kinuha ko ang isang maliit na box. Sa loob ng box ay may isang susi at isang liha mula kay Mama bago siya mamatay. Ellery, anak, kung binabasa mo ito marahil, wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino, lalo na sa lalaking may markang luma sa likod. Ang Palmer at Archer ay pinag-isa ng dugo, at dugo rin ang maghihiwalay sa kanila. Pinuksan ko ang locket na ibinigay sa akin ni Taurus kanina. Doon ko napansin ang isang maliit na marka sa likod ng litrato ng sanggol, isang tattoo na katulad ng nakita ko sa likod ni Taurus nung isang gabi. Isang itim na angkla na may nakapulupot na ahas. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Inasahan kong si Teros yon, ngunit ang pumasok ay si Yaya Maring. Ang kanyang muka ay puting-puti sa takot. Ellery, anak, kailangan mong umalis dito ngayon din, hinihingal niyang sabi. Hindi si Teros ang dapat mong katakutan. Ang tatay mo, may pinagawa siyang masama sa barko ni Teros noon na hindi mo pa alam. At ngayon, si Teros naman ang target niya. May bomba sa sasakyang sinasakyan ni Teros na yon. Teros, wag. Ang sigaw ko ay nilamon ng malakas na ulan at ng ugong ng mga sasakyan sa labas. Tumakbo ako palabas ng mansyon. Hindi inaalinta na ang aking gown na nabibitak na sa bawat hakbang. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang countdown, isang bombang mas malakas pa sa anumang itinanim ni Papa. Yaya Maring, sigurado ka ba saan siya pupunta? Hinihingal kong tanong habang pilit na binubuksan ang pinto ng taxi na kabababa ko lang. Sa lumang Pier Ellery, dun siya laging pumupunta tuwing anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid niya. Hagulgol ni Yaya Maring. Anak, pigilan mo siya. Ang tatay mo nawala na siya ng bait. He wants to end everything tonight. Sumakay ako sa taxi at isinigaw ang direksyon. Kuya, sa Pier 15. Bilisan niyo please, buhay ang nakataya rito. Habang binabaybay namin ang madilim at bahaing kalsada ng Maynila, sinubukan kong tawagan si Taurus. 1 beses, 2, 3.
Walang sumasagot. Bawat ring ng telepono ay tila isang sampal sa aking muka. Please, Taoros, pick up the phone. Kahit galit ako sa iyo, kahit ginamit mo ako, huwag ka namang mamatay ng ganito. Naalala ko ang mukha niya sa ballroom kanina. Ang tagumpay sa kanyang mga mata na biglang napalitan ng sakit ng talikuran ko siya. Niloko niya ako, oo. Ginamit niya ang kasal namin bilang sandata. Pero sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ramdam ko ang init ng kanyang kamay tuwing gabi sa iskinita. Ramdam ko ang proteksyong ibinigay niya sa akin laban kay Papa. Nakarating kami sa lumang pier. Malayo pa lang nakita ko na ang itim na sasakyan ni Taoros na nakaparada sa dulo ng kalsada, malapit sa gilid ng dagat. Ang mga alon ay nagnangalit tila naghahandang lalamon ng isa pang biktima. Taoros! Sigaw ko pagkababa ko ng taxi. Tumakbo ako patungo sa kanya. Nakita ko siya. Nakatayo siya sa labas ng sasakyan, nakaharap sa dagat. Hinahayaan ng ulan na basain ang kanyang mamahaling taksido. Hawak niya ang locket ng kanyang kapatid. Mukhang balak na niyang sumakay muli para umalis. Taoros, huwag kang sasakay! Sigaw ko habang nasa 10 metro pa ang layo. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Ellery, anong ginagawa mo rito? I thought you hated me. Ang sasakyan mo may bomba sa loob. Inutusan ni Papa ang mga tauhan niya. Hinihinga kong sabi ang aking boses ay paos na sa pagsigaw. Natigilan si Taurus. Tumingin siya sa kanyang sasakyan pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maybe this is how it should end, Ellery. A palmer dying in the same sea where his family was buried. Isang poetic justice para sa tatay mo, di ba? No, hindi ito justice. This is murder. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Taoros, makinig ka. I found the letter from my mother. May alam siya tungkol sa inyo. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Eksaktong sa sandaling yon, isang pulang ilaw ang kumislap mula sa loob ng dashboard ng kanyang sasakyan. Isang mabilis na pip-pip-pip ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ellery, takbo! Sigaw ni Taoros. Sa halip na tumakbo palayo, hinila ako ni Taoros patungo sa likod ng isang malaking container van. Isang segundong pagitan lang, boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong pier. Ang init ng apoy ay dumampi sa aking balat. Ang itim na sasakyan ay naging isang malaking bola ng apoy, nagliliparan ang mga piraso ng bakal sa ere. Tumilapon kaming dalawa dahil sa lakas ng pressure. Bumagsak ako sa semento na ramdaman ko ang hapdi sa aking siko at tuhod, ngunit wala akong pakialam sa sarili ko. Taoros! Taoros! Sigaw ko habang pilit na bumabangon sa gitna ng usok. Nakita ko siya nakahiga sa tabi ng container van, may dugo sa kanyang no at hindi gumagalaw. Nilapitan ko siya at niyakap ang kanyang ulo. Please, wag! Taoros, gumising ka. Wag mo akong iwan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. You saved me. Bulong niya, ang boses ay mahina at paos. Kahit kailan, hindi kita kayang pabayaan. Sabi ko habang umiiyak. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag sa paligid. Isang mabagal na palakpak ang narinig namin mula sa dilim. Lumabas ang isang figura mula sa anino ng isa pang truck. Si Papa. Hawak ang isang baril, ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw. Ang ganda ng drama niyo, sabi ni Papa. Ang boses ay puno ng put. Ang anak kong traidor at ang driver na magnanakaw. Kung hindi kayo napatay ng bomba, sisiguraduhin kong dito rin ang huling hantungan nyo. Papa, tama na. Sigaw ko habang nakaharang sa harap ni Taoros. Nakuha mo na ang gusto mo. Wasak na kami. Ano pa ba ang kailangan mo? Ang kailangan ko ay mawala kayong dalawa para hindi na lumabas ang totoo. Itinaas ni Papa ang baril at itinutok sa akin. Goodbye, Ellery. You were always a disappointment. Click. Bago pa man makaputok si Papa, isang itim na van ang mabilis na huminto sa pagitan namin.
Bumukas ang pinto at lumabas ang mga tauhan na hindi ko kilala, ngunit ang leader nila ay isang pamilyar na mukha. Si Attorney Velez ang abogado ni Mama. Ibaon niyo ang barilyo, Don Manuel, sabi ni Attorney Velez. Nandito na ang mga pulis at hawak ko na ang lahat ng ebidensya ng pagpatay mo kay Eleanor at ang pagsabog na ito. It's over. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Papa. Ang kanyang baril ay nalaglag sa putikan. Sa kabilang banda, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Taoros sa kamay ko. Ellery. Bulong niya. I lied about the CEO thing. I'm not just a CEO. I'm working with the government to take down your father for years. Everything, even the marriage, was part of the sting operation. Nanigas ako. Isang bagong kasinungalingan. Pero ang isang bagay na hindi ko sinadya, pagpapatuloy ni Taoros habang tinititigan ako ng malim sa gitna ng ulan. Ang mahalin ka ng totoo sa gitna ng lahat ng ito. Biglang may tumunog na siren sa malayo. Ngunit hindi yon ang nakakuha ng atensyon ko. Napatingin ako sa bulsa ni Papa na nahulog habang pinoposasan siya. Isang recorder. Nag-aksidenteng mapindot ito ng pulis, isang boses ang lumabas. Boses ni Corazon. Huwag mong ituloy ang plano, Manuel. Si Taoros, hindi mo siya pwedeng patayin. Siya ang tunay na tagapagmana ng Archer. Siya ang legal na anak mo sa unang asawa mo bago mo pinakasalan si Eleanor. Kung papatayin mo siya, mapupunta ang lahat sa gobyerno. Lahat kami ay natigilan. Ang twist na ito ay mas masakit pa kaysa sa pagsabog ng bomba. Taoros is an Archer, ang tunay na panganay. At ako ang kanyang kapatid. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay tila sumasakal sa akin. Nakaupo ako sa labas ng ICU, tinititigan ang aking mga kamay na may bahid pa rin ng tuyong dugo at uling mula sa pagsabog sa pier. Bawat pagpikit ko, naririnig ko ang boses ni Corazon sa recording. Magkapatid kami ni Taoros. Ang kaisipang iyon ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, at danggal ay kadugo ko isang malaking biro ng tadhana, isang sumpa. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Taoros at lumabas si Attorney Velez. Malalim ang kanyang iniisip habang hawak ang ilang mga lumang dokumento. Attorney, totoo ba? Halos hindi ko mailabas ang aking boses. Is Taoros really my father's son? Huminga ng malalim ang abogado at naupo sa tabi ko. Ellery, may mga bagay na itinago ang nanay mo sa iyo para protektahan ka. But after what happened tonight, you deserve the truth. Inabot niya sa akin ang isang lumang tala-arawan. Ang diary ni Mama. Ang balat nito ay luma na at ang mga pahina ay may bahid ng luha. Basahin mo ang huling entry bago ang trahedya sa dagat. Sabi ni attorney. Binuksan ko ang diary. Ang sulat kamay ni Mama ay nanginginig, tila isinulat sa ilalim ng matinding takot. June 15, 2000. Nayon ko lang nalaman ang katotohanan. Si Manuel, hindi siya ang lalaking akala ko. Pinakasalan niya lang ako para sa pera ng pamilya ko. At ang mas masakit, nalaman kong may anak siya sa labas, isang batang lalaki na ang pangalan ay Taoros. Ngunit hindi yon ang pinakamalalang lihim. Nalaman ko ang plano niya sa baro kong siren. Gusto niyang palubugin ang baro ko para makuha ang insurance money, kahit alam niyang ang kapitan ng baro ko ang tunay na ama ni Ellery ay nandoon. Nabitawan ko ang diary. Ang mundo ko ay muling umikot, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay tila nahulog sa tamang lugar. Ang tunay na ama ni Ellery, bulong ko. Hindi si Manuel ang tatay ko. No, Ellery, sabi ni Attorney Velez. Ang tatay mo ay si Captain Gabriel Rosales, ang matalik na kaibigan ni Manuel, na kanyang pinagkanulo sa dagat. Pinakasalan ka lang ni Manuel para makuha ang mana mo mula sa iyong ina at para itago ang kanyang krimen. Ikaw at si Taoros, hindi kayo magkapatid.
Kayong dalawa ay parehong biktima ng kasakiman ng iisang tao. Isang halo ng ginhawa at matinding galit ang naramdaman ko. Ginhawa dahil ang pagmamahal ko kay Taurus ay hindi isang kasalanan. At galit dahil ang lalaking tinawag kong papa sa loob ng 24 na taon ay ang pumatay sa aking tunay na ama. Biglang bumukas ang elevator at iniluwa nito si Corazon. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mapanuyang ngiti. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Susugurin ko sana siya, ngunit tumigil ako nang makita ko ang kanyang panginginig. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig umiiyak. "Bakit, Corazon?" Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pot. "Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Bakit mo kami pinaglaruan?" "Dahil takot ako, Ellery." Sigaw niya sa gitna ng kanyang hikbi. "Takot ako mawala ang lahat. Nung pinakasalan ko si Manuel, akala ko ay nakatagpo na ako ng kaligtasan. Pero nalaman ko ang lahat ng dumi niya. Ginamit niya rin ako. He threatened to kill me if I didn't help him get rid of you and Taurus. I was a prisoner in that mansion, just like you." Nakita ko ang isang bahagi ni Corazon na hindi ko kailanman inakalang makikita ang kanyang pagkatao. Hindi siya puro kasamaan. Siya ay isang babaeng nabulag ng takot at luho, isang biktima rin ng manipulasyon ni Manuel. Ito ang sandali ng kanyang humanidad, ang takot na mamatay sa kamay ng asawang akala niya ay kanyang tagapagligtas. "Umalis ka na, Corazon?" Sabi ko ng mahinahon. "Ibigay mo sa mga pulis ang lahat ng nalalaman mo. Yan lang ang tanging paraan para mabuhay ka ng payapa." Tumayo siya at tumakbo paalis, tila isang aninong naglalaho sa dilim ng ospital. Pumasok ako sa kwarto ni Taurus. Gising na siya, nakatingin sa kisame, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Nang makita niya ako agad, siyang umiwas ng tingin. "Ellery, umalis ka na?" Bulong niya. "Hindi tayo pwede. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko sa salamin dahil alam kong magkadugo tayo." Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi tayo magkapatid, Taurus." Ipinakita ko sa kanya ang diary ni Mama. Ipinabasa ko sa kanya ang katotohanan. Habang binabasa niya ang bawat salita, nakita ko ang pagbuhos ng kanyang mga luha, hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. "So, we are both orphans because of him," sabi ni Taurus habang hinahawakan ng mahigpit ang aking kamay. "He stole our parents, our childhood, but he won't steal our future." "Ano nang gagawin natin?" tanong ko. "Tatablahin natin ang laban." Sabi ni Taurus, ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag ng determinasyon. "Manuel is in jail but his assets are still there. Archer Group is still bleeding. We will take it all, Ellery, not for money but for the victims of the siren. We will turn that company into something that honors our real fathers." Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, tumunog ang telepono ni Attorney Velez. Pagkasagot niya, namutla siya. "Anong nangyari, Attorney?" tanong ko. "Si Manuel! Nakataka siya habang inililipat sa city jail," sabi ni Attorney. "At may balitang kumuha siya ng mga tao. He's not going to run away, Ellery. He's coming for the both of you. And he has Yaya Maring." Nanigas ang buong katawan ko. Yaya Maring. Ang tanging taong nagmahal sa akin ng tunay. Isang text message ang pumasok sa cellphone ko mula sa isang hindi kilalang numero. "Kung gusto niyong makita ang matanda, pumunta kayo sa lumang bodega sa Cavite. Dalhin niyo ang mga dokumento ng mana. If you call the police, she dies." Tumingin ako kay Taurus. Kahit mahina pa siya, pilit siyang bumangon. "Hindi ko hahayang may mawala pa sa atin, Ellery. Prepare the car. We're going to end this tonight." Ang bawat kilometro ng kalsada patungong Cavite ay tila isang paglalakbay patungo sa impyerno.
Hawak ko ng mahigpit ang mga dokumento ng mana sa aking kandungan. Ang papel ay bahagyang nayuyupi dahil sa panginginig ng aking mga daliri. Sa tabi ko si Taoros ay nagmamaneho ng mabilis. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Ngunit bakas sa kanyang leeg ang namumuong pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Taoros, dahan-dahan. Baka maaksidente tayo. Bulong ko, ang boses ko ay halos maglaho sa takot. Hindi tayo pwedeng mahuli, Ellery. Sagot niya, ang kanyang boses ay gumaralgal. Si Yaya Maring ang huling piraso ng pamilyang mayroon ka. Hindi ko hahayang mawala siya dahil sa kasakiman ng lalaking yon. Nakarating kami sa lumang bodega sa gitna ng isang liblib na bukid. Ang paligid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip sa makakapal na ulap ang nagbibigay ng anino sa mga kalawanging yero. Amoy luma, amoy alikabok at amoy panganib. Pagbaba namin ng sasakyan, naramdaman ko ang malakas na ihip ng hangin na tila nagbabala sa amin. Pumasok kami sa loob ng bodega. Doon sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, nakita ko si Yaya Maring. Nakatali siya sa isang silya, may busal ang bibig at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at takot. At sa likod niya lumabas si Manuel. Wala na ang kagalang-galang na Don Manuel Archer. Ang kanyang suit ay marumi, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasukol sa kanto. Hawak niya ang isang baril na nakatutok sa sentido ni Yaya Maring. Nandito na ang mga bida, sabi ni Manuel. Ang kanyang tawa ay nakakapangilabot, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Ibigay niyo sa akin ang mga dokumento, na yun din. Pakawalan mo muna si Yaya Papa, hindi Manuel. Sabi ko, pilit na pinatatatag ang aking tayo. Hawak ko ang mga papeles. Walang sasi ito kung papatayin mo siya. You'll just add another soul to your conscience. Conscience? Humagalpak siya ng tawa. Wala akong ganon, Ellery. Matagal na nating ibinaon yan, kasama ng nanay mo at ng tatay mo sa ilalim ng dagat. Ang gusto ko lang ay ang pera ko, ang yaman ko. Hindi mo yaman ito. Sigaw ni Taoros habang humahakbang ng dahan-dahan. Dugo ito ng mga taong pinatay mo. Pera, ito ng mga biktima ng siren. You are a thief and a murderer, Manuel. Huwag kang lalapit, Taoros. Sigaw ni Manuel habang mas itinutok ang baril kay Yaya Maring. Alam ko ang laro mo. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nagpabagsak sa stocks ko? You wanted to ruin me. Well, I will ruin everything you love first. Naramdaman ko ang matinding panghihina ng aking mga tuhod. Nakita ko ang pagsusuma mo sa mga mata ni Yaya Maring. Tila sinasabi niya sa akin na huwag kami mag-alala sa kanya, na iligtas namin ang aming sarili. Pero paano ko gagawin yun? Siya ang nag-alaga sa akin nung iniwan ako ni Mama. Siya ang tanging nagparamdam sa akin ng pagmamahal sa loob ng malamig na mansyong iyon. Ito na ang mga papel. Itinaas ko ang envelope. Kunin mo na lahat. Just let her go. Hindi namin kailangan ng pera. Kailangan namin ng katahimikan. Ihagis mo rito, utos ni Manuel. Iinihagis ko ang envelope sa kanyang paanan. Dahan-dahan siyang yumuko para kunin ito. Ngunit ang baril niya ay hindi pa rin umaalis kay Yaya Maring. Nang makuha niya ang mga papel, tiningnan niya ito ng mabilis at ngumiti ng mapait. Na yung hawak ko na ito, akala niyo ba hahayaan ko kayong mabuhay para ituro ako sa mga pulis? Sabi niya habang dahan-dahang ikinakasa ang baril. Dapat ay magkakasama na kayong lahat sa kabilang buhay. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatil, yung mabilis na sumugod si Taoros. Ang kanyang bilis ay tila isang kidlat sa gitna ng dilim. Tumalon siya patungo kay Manuel upang agawin ang baril. Narinig ko ang tunog ng pagtama ng mga katawan sa semento. Ang inay ng pagpupumiglas at ang mga sigaw ng galit ay umalingaw sa bodega. Nagkagulo ang lahat. Tumakbo ako patungo kay Yaya Maring para kalasin ang kanyang tali. Yaya, halika na, bilisan mo! Sabi ko habang nanginginit ang aking mga kamay sa pagtanggal ng mga buhol. Ellery, ang baril! Sigaw ni Yaya Maring. Napalingon ako. Nakita ko si Taoros at Manuel na nagpapaliwan sa sahig.
Biglang pumutok ang baril. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bodega pagkatapos ng putok. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Nakita ko ang usok na lumabas mula sa dulo ng baril. Dahan-dahang bumitaw si Taoros mula sa pagkakahawak kay Manuel. Napahawak siya sa kanyang tagiliran at doon nakita ko ang mabilis na pagkalat ng pulang likido sa kanyang puting polo. Taoros? Sigaw ko, ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Ngunit hindi si Taoros ang binitawan ni Manuel. Si Manuel ay nakatitig sa kanyang sariling kamay, ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Ang bala ay tumama sa isang tangke ng gasolina sa likod nila dahil sa pag-agaw ni Taoros sa baril. Nagsimulang kumalat ang apoy sa paligid ng bodega. Ang tuyong kahoy at mga lumang gamit ay agad na nilamon ng naglalagablab na init. Taoros, halika na! Hinila ko ang braso ni Taoros. Pilit ko siyang itinatayo kahit nararamdaman ko ang kanyang bigat. Iligtas mo si Yaya Ellery? Go, sabi ni Taoros. Ang kanyang mukha ay namumutla na dahil sa pagkawala ng dugo. Hindi kita iiwan. Hindi tayo pwedeng mamatay dito, sigaw ko. Lumingon ako kay Manuel. Nakaupo siya sa gitna ng mga naglalagablab na dokumento. Ang mga papel na kanyang pinagpatay ay isa-isang nagiging abo sa harap niya. Sa halip na tumakas, nagsimula siyang tumawa ng malakas habang yakap ang mga nasusunog na papel. Nabaliw na siya. Ang kanyang yaman ay naging kanyang mitsa. Habang hinihila ko si Taoros at inaalalayan si Yaya Maring palabas isang malaking bahagi ng bubong, ang nagsimulang gumuho. Ellery, Doc, sigaw ni Taoros. Bumagsak ang mga nagminingas na yero sa gitna namin at ni Manuel tuluyan kaming nahiwalay sa kanya. Ang bodega ay naging isang malaking pugon. Sa labas narinig ko ang papalapit na mga siren ng pulis at bumbero. Ngunit ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang hininga ni Taoros habang nakasandal siya sa aking balikat. Ellery, bulong niya. If this is the end, I'm glad I found you. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi ko habang pilit kami naglalakad palayo sa bodega. Mabubuhay tayo. Gagawin nating tama ang lahat. Ngunit nang lumingon ako sa nasusulog na bodega, nakita ko ang isang figura na tumayo sa gitna ng apoy. Hindi ito si Manuel. Isang babae ang nakatayo sa may bintana sa itaas na palapag nanonood sa amin. Si Corazon. Hindi siya umalis. Nandoon siya sa loob. At may hawak siyang isang maliit na remote control sa kanyang kamay. Huwag, tita, Corazon, tama na. Ang sigaw ko ay tila isang mahinang bulong sa harap ng dambuhalang apoy na lumalamon sa bodega. Sa itaas na palapag sa gitna ng usok, nakatayo si Corazon. Wala na ang kanyang pagkukunyari. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapaya, paang nakakakilabot ang kapayapaan ng isang taong wala ng balak mabuhay pa. Ito ang huling regalo ko sa inyo, Ellery. Sigaw ni Corazon, ang boses niya ay nangingibabaw sa dagundong ng apoy. Walang Archer na matitira. Walang Palmer na magtatagumpay kung hindi ako naging masaya sa pamilyang ito. Sisiguraduhin kong wala ring makikinabang sa inyong lahat. Pinindot niya ang remote. Isang serye ng maliliit, ngunit sunod-sunod na pagsabog ang narinig namin mula sa pundasyon ng bodega. Hindi ito ang uri ng pagsabog na nakakamatay agad, kundi isang sadyang pagkolaps ng buong istruktura. Ang mga bakal na haligi ay nagsimulang tumunog tila mga higanteng dumadaing sa sakit. Takbo na, Ellery! Ilabas mo na si Yaya! Utal ni Taoros, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Hindi kita iiwan dito, sigaw ko. Niyakap ko ang kanyang baywang, pilit siyang hiniila sa gitna ng mga nagbabagsakang alikabok at semento. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nang makalabas kami sa pintuan, lumingon ako sa huling pagkakataon.
Nakita ko si Manuel na gumagapang patungo sa mga nasusunog na dokumento habang si Corazon ay dahan-dahang nawala sa gitna ng itim na usok sa itaas. Ang dalawang taong sumira sa buhay namin ay lalamunin na ng sarili nilang apoy. Isang malakas na boom ang huling narinig namin bago tuluyang gumuho ang buong bodega. Isang dambuhalang ulap ng abo at apoy ang tumaas sa langit. Bumagsak kaming tatlo sa damuhan malayo na sa panganib. Ang lamig ng ulan ay muling dumampi sa aking mukha, isang kabaliktaran ng impyer nung galingan namin. Taorus, Taorus, stay with me! Hinihingal kong sabi habang inilalapag ang kanyang ulo sa aking kandungan. Ang kanyang polo ay basang-basa na ng dugo. Yaya, maring tumawag ka ng ambulance, please? Nandyan na sila, anak. Nandyan na. Hikbi ni Yaya Maring habang itinuturo ang mga papalapit na ilaw ng ambulansya at pulis. Tumingin sa akin si Taurus. Ang kanyang mga mata ay malabo na. Ngunit may isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang kamay na dati ay puno ng galit at paghihigan ay dahan-dahang humawak sa aking pisngi. Ellery, my brave princess. Bulong niya, ang boses ay halos hangin na lang. The revenge is over. The hate, it's gone. I'm sorry for everything. Huwag kang magpaalam. Taurus, please, lalaban tayo. Itatama natin ang lahat. Sabi ko habang ang aking mga luha ay humahalo sa ulan at dugong nasa mukha niya. You are my husband. You promised me a future, di ba? Sabi mo, we are partners? I will always be yours. Huling sabi niya bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking pisingi. Taurus no Dios ko wag. Ang sigaw ko ay umalingaw. Naw sa buong paligid, ngunit ang tanging sumagot ay ang tunog ng ulan at ang naglalagablab na apoy sa aming likuran. Dinala siya ng mga medical team sa ambulansya. Sumama ako, hindi ko binitiwan ang kanyang kamay kahit pilit akong pinapalayo ng mga nurse. Sa loob ng ambulansya, ang tunog ng heart monitor ay tila isang mabilis na tambol. Beep, beep, beep. Negative pulse, clear, sigaw ng medic habang ginagamitan siya ng defibrillator. Tumigil ang mundo ko. Ang bawat shock sa kanyang katawan ay tila shock din sa aking kaluluwa. Please Lord, huwag mo siyang kunin. Siya lang ang meron ako, siya lang ang nakakaalam ng tunay na ako. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Taurus. Ang locket ng kanyang kapatid. Nang bumukas ito sa sahig, nakita ko na may bagong litrato sa loob. Hindi na ito ang litrato ng sanggol. Litrato na namin ito, isang stolen shot na nakatira pa kami sa iskinita habang natutulog ako sa kanyang balikat. Sa likod nito may nakasulat na maikling mensahe sa Tagalog. Ellery, ikaw ang aking dulo. Sa gitna ng dilim, ikaw ang aking liwanag. Humagulgol ako ng tawa at iyak. Ang lalaking ito, simula pa lang mahal na niya ako ng higit pa sa kanyang paghihigan. Pagdating sa ospital, mabilis siyang isinugot sa operating room. Nanatili ako sa labas, kasama si Yaya Maring. Lumipas ang mga oras, 4-8 oras, hanggang sa lumabas ang doktor, hinihingal at bakas ang pagod. Dok, kumusta po siya? Tanong ko, ang aking puso ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Tumingin sa akin ang doktor at dahan-dahang tumango. It's a miracle, ma'am. The bullet missed his heart by an inch. He lost a lot of blood, but he's stable now. He's a fighter. Napaluhod ako sa sahig sa sobrang pasasalamat. Naramdaman ko ang yakap ni Yaya Maring. Sa wakas ang gabi ng lagim ay natapos na. 1 buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Mama at ng aking tunay na ama, si Captain Gabriel. Kasama ko si Taurus na nakaupo sa wheelchair, ngunit may kulay na ang kanyang mukha. Hawak niya ang aking kamay ng mahigpit.
Tapos na ang lahat, Ellery, sabi niya habang nakatingin sa mga bulaklak na inalay namin. Ang Archer Group ay nasa mabuting kamay na. Gagamitin natin ang yaman na yon para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa dagat. Wala ng lihim, wala ng takot. At wala ng paghihigante, dagdag ko. Except one thing, sabi ni Tayoros habang hinahila ako palapit sa kanya. Ang paghihigante ko sa'yo dahil ninakaw mo ang puso ko. Tumawa ako isang tunay at masayang tawa na ngayon ko lang naramdaman. Hinalikan niya ang aking kamay. Alam naming hindi magiging madali ang simula. Marami pa kaming kailangang ayusin sa aming mga sarili at sa aming nakaraan. Ngunit habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, alam namin na ang aming kwento ay hindi na tungkol sa isang buntis na itinapon o isang driver na naghigante. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwang natagpuan ng isa't isa sa gitna ng bagyo at piniling bumuo ng isang bagong mundo mula sa mga abo ng nakaraan. Ang bawat apoy ay kalaunang namamatay at sa likod ng bawat bagyo ay laging may bukang liwayway na naghihintay. Natapos na ang paglalakbay ni na Ellery at Teoros, ngunit ang kanilang kwento ay mananatiling marka sa ating mga puso na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng buhay ni na Ellery at Teoros. Alam ko may mga pagkakataong sumikip ang inyong dibdib sa galit kay Manuel o kaya naman ay pumatak ang inyong luha na malamang hindi sila tunay na magkapatid. Saksi ako sa inyong mga komento at emosyon. Naalala ko pa nung isinulat ko ang tagpo sa pier, maging ako ay napahinto dahil sa tindi ng sakit na naramdaman ni Ellery. Ang kwentong ito ay hango sa mga piraso ng katotohanan sa ating paligid. Mga anak na naghahanap ng katarungan at mga pusong naghahanap ng kahanan. Ang bawat salita rito ay alay ko sa inyong pagtitiyaga at suporta sa ating channel. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Ellery, kakayanin niyo rin bang yakapin ang taong ginamit kayo para sa paghihigan? O pipiliin niyo ang lumayo at magsimulang mag-isa? Napaka-komplikado ng buhay. Hindi ba? Saan nyo nga pala pinapakinggan ang ating audio story ngayon? Habang nagluluto ba ng hapunan? O marahil ay habang nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw sa trabaho? Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin tungkol sa naging desisyon ni Ellery. Sa palagay nyo ba naging sapat ang karma para kay Manuel at Corazon? Huwag nyo ring kalimutang i-like ang videong ito at i-share sa inyong mga kaibigan para mas marami pa tayong maabot ng mga pusong nangangailangan ng kwentong magbibigay ng inspirasyon. Naway manatili kayong matatag at puno ng pag-asa anuman ang bagyong inyong kinakaharap. Hanggang sa muling pagkukwento mga kaibigan, anuman ang mangyari, laging tandaan may liwanag sa dulo ng bawat iskinita. Tura ng kwento, ang lihim ng dagat at ng pusong sugatan. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 42 taong gulang mula sa Cebu, na nagpadala ng kanyang mensahe tungkol sa paghahanap ng katarungan para sa kanyang pamilya. Naway ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang bukas. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwento nito ay ginawang piksyon at hindi naglalayong manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensaha.